Hindi na ni Alexandra alam kung dahil sa tequila kaya siya nakatulog agad. Naka-off ang phone niya para sigurado siyang walang aabala sa pagtulog niya. Malaki ang kama ni Jensel na bilog. Kahit gumulong sila dito, okay lang. Ang weird nga ng taste ng kaibigan niya dahil pati upuan at lamesa bilog din. Minsan, tinatanong ni Alexandra to kung bakit gano'n ang type nito. Ang sabi ng babae, ayaw daw nito ng may corner kasi may tigalan ng blessings. Kaya maganda raw bilog, paikot-ikot lang. Pagkagising ni Alexandra bandang alas 10 nang lulaw siya na si Jensel, halatang bagong ligo. Inopen niya ang cellphone niya. Tumunog to ng sunod-sunod kaya i-minute niya. Wow, ang dami ha, sabi ni Jensel. Malamang minumura ka na ni Enzo. Hayaan mo nga siya. Bakit di mo ako ginising? Tanong ni Alexandra dito at saka tinupi ang kumot. Kakagising ko lang din naman. Naligo lang ako. Pero gigisingin na rin sana kita na unahan mo lang ako eh. Kamusta ang tulog mo? Okay naman. Mamaya tatawagan ko ni Papa. Sigurado yan. Okay lang yan. Sanay naman sila dito na kasama mo ko ah. Sagot ni Jensel sa kanya. Maligo ka na. Andyan ang mga gamit mo. Alam mo minsan iniisip ko. Kapag naging lalaki ako, aasawahin kita. Masyado ka kasing maasikaso. Alam mo, kung ikaw lang din ang mapapangasawa ko, just in case ha, mag-aalaga na lang ako ng aso. Kasi ang mga aso natuturuan, ikaw, Diyos ko, Alexandra. Ewan. Aray ko ha, masakit pa yun sa love life ko ngayon. Hindi ka pa kasi in love, at least true. Ano ba kasi yung nagustuhan mo sa Enzo na yan? Mukha naman na pagsawaan na yan ni Bianca. Anong tawag mo kay Paolo? Kalaguyo? Baliw? Na-in-love na rin ako, no? Maaga nga lang ako nagising na ang fairy tale para na lang sa kwentong pambata at sagayin nating totoong tao, wala. Hala, ang bitter mo ata ngayon. Naalala ko kasi yung nangyari kagabi. Kaya pala ni Bianca manakit. Para kay Enzo? Para kung bobo ka at wala kang alam sa martial arts. Yung laki nga ni Bianca, ibabalibag ka lang nun. Bakunwari ka pa, pinagkakakitaan mo naman ako. Sabi ni Alexandra sa kaibigan. Sa bagay, parang kailangan mo na magpalit ng career friend. Mag-kickboxing ka na lang kaya. Ayoko nga, ba't di na lang ikaw? Total wala ka namang love life. Ang tabil ng dila mo ha, gupitin ko yan. Banta nito sa kanya. Ang pikon mo talaga. Mwah! Nag-flying kiss pa si Alexandra sa kaibigan bago niya to iniwan at pumasok sa banyo. Si Jensel lang talagang nakakaunawa sa kanya. Sanay na sila sa isa't isa kung mag-usap. Real talk lang. Masarap ang lagaslas ng tubig sa kanyang katawan. Hindi to malamig, hindi rin naman mainit. Si Alexandra lang nakakapasok sa banyo ng babae. Kahit nga katulong to, hindi pinapapasok kaya't ang ending, dalawa silang naglilinis. Pagkatapos niyang maligo, lumabas na siya. Nakahiga si Jensel sa kama at tawa ng tawa. Anong nakakatawa, Jensel? Pero punasan niya ang kanyang buhok. May video kagabi. Kung paano mo napaplakda si Bianca. Loko! Pinakita ko sa kanya na sabing video na may caption. Malaki nga, lampa naman. Kita naman dyan, hindi akong nauna, no? Sagot ni Alexandra, tsaka kinuha na ang suklay. Naman, sabi nitong isa, pakakasal na kita, Alexandra. Itong isa pa, ang yabang mo, Bianca, lampa ka naman. Nagbabasa to ng mga nakakatawang comments. Hayaan mo na sila. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong niya dito. Loka, mag-beauty rest ka na. Kailangan mo nang umuwi. Di ba may party bukas? Engagement nyo, right? Paliwanag ito sa kanya. Ay, nalimutan ko na agad. Kain na tayo sa labas bago ko umuwi, sabi ni Alexandra. Tama, may pera naman sa akin. Yung napanalunan ko sa pustahan? Tumunog ang cellphone ni Alexandra. Sinilip niya kung sino, si Enzo. Naku, ang devil tumatawag, sabi niya kay Jensel. Sagutin mo na, kanina pa yan. Anong sasabihin ko? Kung anong nararamdaman mo? Huminga siya na malalim, tsaka sinagot ang tawag nito. Naka-loudspeaker. Oh, bakit? Nasaan ka? Kagabi pa kami naghahanap sa iyo ah. Gigil na ang boses ni Enzo. Nag-aalala na nga pati tatay mo. Okay lang ako, di ba? Nakakausap po pa nga ako, oh. Piloso po. Ano ba kasing kailangan mo, ha? Kung tungkol na naman kay Bianca yan, please, ayokong pag-usapan. At naiinis ako. Bumuntong hininga ang lalaki. Saglit na natahimik. Nasaan ka? Susunduin kita. Nagbago ang tono ng boses ni Enzo. Uuwi na lang ako mamaya. Alexandra, umiiral na naman ang katigasan ng ulo mo eh. Huwag mo na nga akong sunduin. May sasakyan naman ako.
Umuwi ka na. Maraming i-ready, marami tayong aasikasuhin. Tapos ikaw kung san-san ka nagpupunta. Ako lang ba ikakasal dito? Oo na, uuwi na ako. Bye! Napabaga si Alexandra ng hangin. Diyan na lang tayo kumain, friend. Ano ba ang food? Nagsinigang si Yaya, Jack. Halika na sa baba. Nauna na ngang tumayo ang kaibigan. Pagbaba nila ng hagdan, naroon ang mga yaya nito sa bar counter at nagkukwentuhan. Di naman kalakihan ang bahay ni Jensel at saka wala tong masyadong gamit, kaya madali lang linisin ang bahay. Bakit kayo nagkukwentuhan dyan? Sinabi ko bang mag-usap kayo? Sigaw ni Jensel. Madam, maawa na po kayo sa amin. Hindi pa kami kumakain. Anong awa-awa? Walang awa-awa sa akin. Ang anak ko ma'am, may sakit. Kailangan ko ng pera. Tumulo ang luha nito at naglumuhod sa harapan. Pumalakpak naman si Alexandra pagkakita sa pangyayari. Parang nanonood siya ng pelikula. Bakit ka umiyak? Tanong ni Yaya Jack kay Lou. Wala namang usapan na wag iiyak, hindi ba? Sabi ni Yaya Lou. Nagpalakpakan silang dalawa ni Jensel. Dahil magaling kayong pareho, ito Yaya Jack, 1,000. At dahil umiyak ka, Yaya Lou, sa iyo naman ang 2,000. Nakangiting inabot na Jensel sa dalawang yaya ang pera. Nahirapan pa akong umiyak, Ning. Sa banda-banda dyan mapapraktis ko rin yan. Sigaw naman ni Yaya Jack. Niyakap to na Jensel. Okay lang yan, Yaya. Basta na, galingan mo next month ha. Tuwing katapusan ng buwan, ang challenge ni Jensel sa mga yaya ay magdrama. Naboboard daw kasi siya Pero hindi basta ibibigay ang premyo, dapat ay magpagalingan ang dalawa. Noong una, akala ni Alexandra totoo ang nangyari. Late nang sinabi ni Jensel na katawaan lang naman yon. Kakain ba kayo? Tanong ni Yaya Lou sa kanila. Yes naman. Aalis na kasi si Alexandra, tsaka ikakasal na yan? Sagot ni Jensel. Kanino? Kay Crush? Tanong ni Yaya Jack. Siyempre dapat lang, no? Tatawa-tawa siyang umupo. I-invite ko kayo sa kasal ko. Basta, magbaganda rin kami roon ha? Request ni Yaya Jack. Abay oo naman. Ginaya ni Alexandra ang punto ng mga to. Ay kagaling mo na palang magbatanggenyo sabi ni Yaya Lou. Si Jensel kasi lagi akong kinakausap ng ganyan. Naahawa tuloy ako, sagot niya rito. Masarap ang kainan ni Jensel, kasabay ng mga yaya nito. Natutuwa si Alexandra dalang kaibigan niya, pinalaki ng mga ito ng maayos. Pagkatapos kumain, nagpaalam na siya. Umuwi na siya sa bahay ni Enzo. Malayo-layo pa lang siya, tanaw na ni Alexandra ang babaeng kausap ni Enzo, si Bianca. Binuhusan niya to na malakas. Gulat na gulat to sa kanya. Bumukas ang gate ng bahay at pinasok niya ang kanyang sasakyan. Pagbaba niya, nilapitan niya si Bianca. Yang babaeng niya nang nauna, baby. Hinamon niya ako kaya lumaban ako. Itinuro pa siya nito. Naningkit ang mga mata ni Alexandra sa sinabi ng babae. Really, Bianca? Really? Nilapitan niya ito. Halata ang pasa nito sa pisngi. Ako talaga? Ikaw naman talaga Susugod sana ito pero inawat ni Enzo. Walang hiya ka? Sinabit niya ang bag sa leeg ng lalaki. Hinabad niya ang suot na blazer tsaka tinali ang kanyang mahabang buhok. Pumunta siya sa gitna ng kalsada. Matapang ka, diba? Halika dito. Gusto mo akong sugurin? Go! Isa lang. Pagbibigyan kita. Gusto mo sa kaliwa naman? Tanong ni Alexandra sa babae. Nagulat pa si Bianca. Hindi inaasahang papatulan niya ito. Tama na, Alexandra. Awat ni Enzo. Huwag mo na siyang patulan, Bianca. Pasalamat ka. Inawat ako ni Enzo. Mayabang na sabi nito saka siya inirapan. Inawat? O natatakot ka? Napatumba kita kagabi habang tipsy ako. Ngayon naka-recharge na ako. Baka makakaganti ka na sa akin ngayon. Nag-warm up si Alexandra at nagtatalon. Kahapon mo pa ako hinahamon Sige, sparring lang. Walang pikunan. Pagbigyan mo na. Sigaw ng lolo ni Enzo na nasa terrace. Bitawan mo siya, Enzo. Pero lolo, nagdadalawang isip ang lalaki. Sige na, Enzo. Natatakot ka ba na basagin kong mukha niyan? Nagtatalon na siya at nagsisipa sa hangin. Sige na, Bianca, pagbigyan mo na si Alexandra. Kapag nanalo ka, ipapakasal kita sa kanya, ang apo ko. Pero kapag natalo ka, huwag ka na magpapakita dito kahit kailan. Naupo pa ang lolo nito at pinanood sila. Ano, kaya mo ba? Tanong ni Enzo kay Bianca. Hindi ako bayolenteng tao, no? Sagot ni Bianca. Ang tapang mo kagabi.
Nagkakot ka pa nga ng tropa kaya halika na. Tawag ni Alexandra dito. Ang liit ko. Makaalis na nga lang. Ang bailente ng mga tao dito Binalingan nito si Enzo. Hindi ba ako ihahatid? Kaya mo nang maglakad, may paa ka naman. Pero pag ginulpi kita, papayag na akong ihatid ka ni Enzo. Makakaalis ka na iha, ingat pag uwi. At huwag masyadong matapang kung hindi kaya. Tinaas pa ng lolo ni Enzo ang kamay na nagtataboy sa babae. Enzo, pumasok na kayo ni Alexandra dito. Dinampot ni Alexandra ang blazer niya na basta niyang inihagis. Napatingin sa kanya si Enzo, partikular sa kanyang dibdib. Alam kong walang ganyan si Bianca. Masasaktan ka lang doon kapag nauntog ka sa dibdib nun. Bus ka niya rito. Akin niyang bag ko. Yumuko ang lalaki para maabot niya ang bag. Inatake si Alexandra ng kalokohan. Naisip niya magiging asawa naman niya to. Sinubsob niya pa ang mukha nito sa kanyang dibdib. Oops, sorry, my bad. Sabay talikod niya rito. Hindi niya na nakita ang pagkatulala ng lalaki. Iha, niyakap siya na matanda. Kagabi pa kami nag-aalala sa iyo Sorry po, lolo. Nagpalamig lang po ako. Inahawi kasi ako ng babaeng yun Sagot ni Alexandra habang inaalalayang umupo ang matanda. Nakita nga namin sa internet ang nangyari. Buti na lang tamang sinabi kong mag-aral ka ng karate. Nagagamit mo ngayon sa mga bully. Tinapik-tapik na matanda ang kanyang kamay. Kinukonsinti niyo yan Baka mamaya, kung kailan kasal na kami, ako naman pagpraktisan yan. Wika ni Enzo. Basta wag kang loko-loko, hindi kita sasaktan. Mayabang pa ni Alexandra, nasabi, tsaka nag-dirty finger sa lalaki. Napumalagat to sa kanya. Mabait na bata si Alexandra. Apo, hindi siya mananakit ng walang dahilan? Sabi pa ng kanyang lolo. Patango-tango siya sa tabi ng matanda habang kaharap niya si Enzo. Akala siguro ng lalaking to mabait pa rin siya tulad noon. Nawala ng closeness nila nang malaman niyang girlfriend nito si Bianca, ang idol niyang modelo, ngunit nasira ang career dahil sa drugs. Lalo pa niyang iniiwan ang babae na makita niya to kung sansang bars at nagpapabooking. Tapos yun ay papakilalang girlfriend ng kanyang ultimate love. Doon si Alexandra naiinis. Humanap na lamang sana to ng matinong babae kahit di na siyang pakasalan nito basta maayos sa makakasama nito habang buhay. Pero syempre mas okay sa kanya kung siya ang pakakasalan ng lalaki. Mabait si Bianca ng una pero napapansin nila. Humihingi ito ng humihingi kay Enzo na ibinibigay naman ng huli. Kaya't yon ang una niyang plano, ang alisan ng lahat ng karapatan sa pera ni Enzo ang babae. Lolo, akit muna ako sa itaas. Biglang sumakit ang ulo ko. Tumayo ito. Teka, magpifit pa kayo ng damit, hindi ba? Tanong ng matanda. Mamaya na lang po siguro, sagot ni Enzo sabay talikod. Pinalo siya sa hita na matanda, tsaka binulungan. Alokin mo ng masahe sa ulo, mahilig yan sa amoy ng white flower. Baka magalit po Bulong din ni Alexandra. Hindi magagalit yan, mahilig yan magpamassage, diba? Magaling ka naman magmasahe kaya bilis. Sinundan niya to patungo sa kwarto nito. Gusto mo ng masahe? Tanong ni Alexandra. Napatingin to sa kanya. Magaling ako magmasahe, hindi ba? Napaisip ang lalaki. O sige, pero maliligo muna ako Napangisi pa ito. Okay, magbibihis din ako. Kukunin ko lang mga gamit ko. Tsaka nagmamadali si Alexandra na pumunta sa kanyang kwarto. Bagong ligo naman siya kaya nagpalit lang siya ng pajama. Madaling magmasahe kapag maluwag at nai-stretch ang suot. Kinuha niya pa ang pangmasahe niyang oil at saka pasayaw-sayaw pang bumalik sa kwarto ni Enzo. Bago siya pumasok sa loob, tinawag siya ni Malena, ang katulong nilang sosyal. Pinag-aaral kasi to ni Enzo. Psst! Bulaklak na walang dilig. Oh, bakit? Etyoserang pala ka? Lumapit siya dito. San ka pupunta? Sa loob, bakit? Gagasain mo ba si Enzo? Gaga, baka may makarinig sa'yo, pero good suggestion, pwede rin. Loka, pag di mo kaya tutulungan kita Hoy, bruha ka. Kay Kuya Gbana ka na lang. Kay Brent, ayoko dun Matusok pa ako ng kulugunon sa mukha Arte mo, di ka naman maganda. Che, basta, call mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Or kung gusto mo, akong gagahasa para sa'yo. Manahimik ka? O sige na, babush. Iniwan na to ni Alexandra. Hindi pa to nakikilala na Jensel kaya malamang makasundo to ng kaibigan niya. Pumasok na siya sa kwarto, malamig, kakaiba. Pakinig pa niya ang lagastas ng tubig sa banyo.
Umikot-ikot siya sa loob, wala naman siyang makita. Umupo siya sa kama at niyugyog-yugyog ang kutso ni Enzo. Sa kanya naisipang humiga. Ang tagal naman ng lalaking to. At hindi na ni Alexandra namalayan, napapikit na pala siya at nakatulog na ng diretsyo. Kaya hindi niya namalayan ang paglabas ni Enzo ng banyo. Enzo's POV. Nagulat si Enzo na sumugod sa bahay nila si Bianca. Galit na galit to at ipinapakitang pasa na ginawa dito ni Alexandra. Napakahayop talaga ng babaeng yun, sabi nito. Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Hindi naman mananakit yun kung di ikaw ang nauna, sagot ni Enzo dito. At ngayon, siya nang kinakampihan mo. Nagayuma ka na ba ng pandak na yon? Hindi siya pandak, matangkad ka lang, naiiling niyang sabi. Masyadong eskandalosa ang babaeng to, pero mahal ni Enzo si Bianca dahil malambing at maasikaso tong babae. Kapag wala itong toyo, mabait ito. Naging warfik lang nung malaman na ipapakasal siya kay Alexandra. Noon pa man pinagsasilosanan ng babae si Alexandra, kahit na sinabi niya na dito. Na parang kapatid niya lang si Alexandra, ayaw pa rin itong maniwala. Dahil ang itsura daw ng dalaga, mang-aakit. Matagal nang insecure si Bianca sa mga babaeng may malaking hinaharap. Gusto sana nito magpa-breast enhancement pero takot naman sa injection. Patuloy pa rin ang pagwawala ng babae sa harapan ng bahay nila. Naririnig na nila sa kanilang mga kasambahay. Napansin na rin ni Enzo na sumilip na ang kanyang lolo mula sa terrace. Bianca, huwag kang mag-eskandalo dito, nakakahiya. Awat niya sa babae. At nakakahiya na ako sa'yo ngayon. At anong sunod? Ipagpapalit mo talaga ako sa babaeng yon? Nanlalaki pati ang butas ng ilong nito. Nakita ni Enzo paparating na ang sasakyan ni Alexandra. Pumasok to sa garahe at saka bumaba ng sasakyan at nilapitan sila. Hinamon niya lang ako, baby, kaya lumaban lamang ako, sabi ni Bianca sa kanya. Really, Bianca? Really? Sabi ni Alexandra dito. Nagulat siya nang bigla mag-aya ng sparring sa Alexandra. Hinahamon pa nito si Bianca sa isang friendly match at siyang napiling pagpustahan ng mga to dahil nakikisawsaw ng kanyang lolo. Ang mananalo ang pakakasalan niya at kapag natalo si Bianca hindi na ito magpapakita sa kanya kahit kailan. Akala ni Enzo ay lalaban si Bianca. Akala niya ipipilit na babae ang gusto nito subalit nagkamali siya. Tumiklop ito na parang aso. Hindi mo man lang ba ako ihahatid? Tanong nito sa kanya na nilingon pa siya. Ipapahatid kita sa kanya kapag umuwi ka ng lumpo at bugbog sarado ng dahil sa akin? Sagot naman ni Alexandra. Bianca, nasambit na nga lamang ni Enzo. Nagmamarchang umalis na ang babae na hindi man lang siya tinapunan ng tingin kahit pa kaunting sulyap man lamang. Ang duwag naman pala ng babaeng yon. Hay nako. At saka pumasok na ito sa loob ng garahe. Ang bag mo. Nakasabit pa yun sa leeg niya. Di ni Enzo alam kung ano nga bang kalokohan na naisip ni Alexandra at isinubsob ang mukha niya sa malambot nitong dibdib. Ginudgod pa siya ng babae sa dibdib nito. Oops, sorry. Saka to noon nang pumasok ng kabahayan. Nakipagkwentuhan pa to sa lolo niya. Ang di niya in-expect na mag-dirty finger to sa kanya. Alam ni Enzo na pilya ito. Subalit first time itong ginawa iyon o marahil hindi niya talaga ito ganoon kakilala. Lolo, magpahinga po muna ako. Paalam niya. Pupunta kayo sa couturier ngayon, di ba? Gulat na sabi ng kanyang lolo. Mamayang hapon pa naman yun eh, sagot niya. Sige po. Imamassage kita, alok nito. Umakit na siya sa kanyang kwarto pero pagbukas niya ng pinto, nakasunod sa kanya si Alexandra. Sanay na sanay ito sa mga kwarto doon kaya hindi ito naiilang. Naalala pa ni Enzo na magaling tong magmasahe. Ang mommy at daddy niya nagpapamasahe din dito. Oh sure, maliligo lang ako. Paalam niya rito. Ang di ni Alexandra alam, tatagalan niya ang pagliligo. Hanggang sa mainip na to at magkusang umalis at sumuko. Kaya maganda ang di ni Enzo pagpasok niya ng banyo. Nagbabas muna siya. Halos isang oras yata ang ginugol niya para lamang doon. Naglaro siya ng cellphone habang nakaupo siya sa trono. Pagkatapos niya i-flash ang kanyang dumi, saka pa lang siya naligo. Binagalan niya ang pagsasabon at pagkukuskos, tsaka mahinang lagastas ng tubig sa shower. Iniisip niyang aalis ng babae at maiinis sa tagal niyang lumabas ng banyo. Ngunit paglabas ni Enzo, naroon ito at nahihimbing matulog sa kanyang kama. Nakapajama to at t-shirt.
Di niya akalaing dadatnan niya ang babae doon. Gigisingin sana niya ang dalaga nang mapansin niya ang kwintas na nasa leeg nito. Maganda yon at sigurado siya. Nakita niya na ang alahas na yon. Hindi babasta ang alahas na yon dahil sigurado siyang mamahalin yon. At ang diamante sa pendant ito sigurado totoo. Naupo si Enzo sa gilid ng kama. Di niya akalaing ang batang inaalagaan niya noon isa ng ganap na dalaga. Ito ang batang tatakbo sa kanya para ipagmalaki ang mga nahuhuling insekto, maruming damit dahil nakipagkabulan at butas na palda dahil nasabit sa bakod pagtakas. Kaya siguro pinagsasilosan ni Bianca si Alexandra dahil hindi pa nakakapasok ng kwarto niya ang nobya at si Alexandra labas-masok sa lahat ng sulok ng kanilang tahanan. Subalit para sa kanya, si Alexandra isa lamang nakababatang kapatid, isa lamang tong kaibigan at kasamahan sa trabaho. Hindi niya ito nakita bilang dalaga na magbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Yung papangarapin niyang maging ina ng kanyang mga henerasyon. Kapag kasama niya to, puro kalokohan ang nalalaman niya at ng bagong lahat nang pumasok sa buhay nila si Bianca. Hindi niya maintindihan subalit naisip niya na nagsiselos to sa kanyang nobya pero wala naman siyang matandaang pagkakataon na nagbigay to ng motibo sa kanya. Naiiling na lang si Enzo sa isipin yon at minabuti niyang gisingin na lamang ito.